Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Professor Malotikia. Sabi lang niya, another long post but worth reading. Maraming salamat sa magbabasa at mag-share. I-share niya, napakagandang paliwanag o article sinulat ni Attorney Arnedo Valera, isang international lawyer, Filipino lawyer na naka-base sa Amerika. Marami itong mga naitulong. Marami siyang natulungan mga kababayan natin na nagkakaproblema sa immigration. Siya ang umaalalay sa kanila. So, sumulat siya ng article tungkol sa pahayag ni Senator Lacson na hindi daw maka-Pilipino, un-Pilipino yung ginawa ni Senator Amy na pagbubulgar sa katotohanan. Sabi niya, mali si Senator Lacson. Mali. Sabi niya dito, family honor versus national duty. Why Lacson misused the term un-Filipino? Sabi niya, former Senator Lacson's pronouncements that Senator Amy's public revelation about the president's coke use o pulburon use is un-Filipino is not only anthropologically inaccurate, it is politically misleading, psychologically shallow, historically indefensible, and morally dangerous. Grabe, oh. Unahin natin yung anthropologically, yung Filipino values. Ito, ang ganda ng pagkaano niya. Ang Filipino values, sabi niya, yung anthropology is anchored on several core values. Number 1, katotohanan. Yan po ang value system ng Pilipino. We want the truth, nothing but the truth. Pangalawa, sabi niya, Filipinos want justice, katarungan. So, katotohanan, katarungan. Yan po ang pundasyon ng Filipino society. Number 3, malasakit. And I agree. There is malasakit. Kaya nga may malasakit center tayo eh. Number 4, paninindigan, moral courage. Yan po ang Filipino values. And then number 5, pinaka-importante, bayan muna bago ang pamilya. Kasi kung pamilya muna bago bayan, kaya tayo nagkakaganito tayo eh. Kasi inuuna nila yung sarili nila, pamilya nila, bago ang bayan. Kaya yung ginawa ni Senator Amy, i-summarize ko na lang dahil napakahaba ito, is inuna ni Senator Amy ang bayan bago yung kanyang pamilya. It's national duty versus family honor. Okay? No pa. Family loyalty does not apply where national survival is at stake. Correct. Kasi sabi niya, magkakapatid, dapat isekreto yun, wag mong kalagayan, national security, presidente ang nakataya eh. Kung ordinaryong tao lang sana, yung ganon ay pwede. Wag mo nang isa publiko. Kailang presidente. Ano ba naman yan? Senator Lacson's argument collapses under elementary political ethics. A president is not a sibling first. He is the... Kasi magkapatid lang daw, hindi Yung pagiging kapatid hindi na yon ang importante. Number 1, he is the moral compass of the nation. Well, presidente, commander-in-chief entrusted with national security, symbol of state integrity and stability. If the president himself is addictus benedictus, then anong mangyari? Number 1, he cannot credibly enforce Republic Act 916
5, yung Dangerous Drugs Act. Number 2, he endangers national security. Number 3, he places the republic under moral rupture. Number 4, he becomes vulnerable to blackmail, manipulation, and foreign pressure. Number 5, he risks catastrophic decision making under psychological, physiological, and psychological impairment. Yan. These are the consequences transcend family walls. Thus, concealing the president's addiction is not protecting family honor. It is concealing national crisis. Kung hindi sinabi ni Senator Amy yun, pinapahamak ni Senator Amy ang kapakanan ng buong bansa. 100, ilang milyon na ba tayo? 120 million Filipinos. So ano? Ito, medyo mahaba-haba. Diretso na ako dito. Lacson's comment is the one that is un-Filipino. Patay. Ikaw ang hindi maka-Pilipino. Because it demands silence in the face of national danger. Wala lang. Preservation of power over preservation of truth. Family protection over national welfare. Cultural ignorance masquerading as moral superiority. This is the true betrayal of Filipino values. Sampal sa mukha ito. Siya daw ang hindi maka-Pilipino according to this article. Ano pa? Lacson is not only on the wrong side of the history, he is on the wrong side of Filipino culture, political ethics, and moral courage. And the Filipino people here and abroad can see it clearly. Yes. Salamat po, Attorney Arnedo Valera, sa inyong napakagandang paliwanag. Sumasang-ayon ako na dapat bayan muna bago ang pamilya or sarili. Kung inuuna natin ang bayan, yan, mayroon tayong kaginhawaan. Kaya tayo nagkakahirap kasi karamihan ngayon, inuuna ang pamilya, inuuna ang sarili bago ang kapakanan ng buong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil namimigay tayo ng libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mauna niyang matagaan og yero. So si ate. Salamat siya sa Ginoo kay natagaan og yero. Muna ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luoy gid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung muulan. Ate, unsa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 namo ka tuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kay nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. So na kay anak ate? Naa duha. Kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uuma ra akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So
salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. Dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.